Paano po ang tamang pagdadasal ho? Ayun, yun ang unang-unang gabing maririnig nyo sa doktrina. Kaya po, pag nagpa-doktrina kayo, yun ang unang-una pong leksyon. Kasi sa doktrina po may pananalangin. Hihingi tayo ng tulong sa Diyos pag-aaral ng kanyang doktrina. Kaya, kung may pananalangin yung doktrina, unang-unang paksa po yung tungkol sa panalangin. Pero bibigyan ko po kayo ng kumbaga, parang bird's eye view ng pananalangin. Sa 4:6 ng Filipos, pakibasa. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Ang panalangin po, pagsasabi ng kahilingan sa Diyos. Huwag ang wika kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, ang panalangin, paghiling sa Diyos, hindi kwento. Sa Katoliko, ang ginagawa natin, panalangin, nagkukwento tayo. At ang nakakainis, ang kwento natin, parang ang kinukwentuhan natin, bingi. Dahil inuulit-ulit natin eh. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayubukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang anak mong si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan at kung kami mamamatay, amen. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayubukod. Aba, Ginoong Maria, biro mo yun. At saka masama ang biro mo si Maria, babaeng-babae, tatawagin mo Ginoo. Anong grammar ang pagbabatayan mo? Ginoong Maria? Sino ba ngayon ang ating unang Ginoo? Di ba meron tayong unang Ginoo dahil ang presidente natin babae? Pag ang lalaki presidente, may unang ginang, First Lady. Ngayon, unang Ginoo, First Gentleman. Di ba si Mike Arroyo? Ba't si Maria ay naging Ginoo? Tapos, inaraw ng Diyos si Maria o inapala ng Diyos. Tapos inutusan, ipanalangin mo kami makasalanan. Gano'ng kahaba? Mula ngayon hanggang kami mamatay. Amen. Biro mo, wala lang katigil-tigil mananalangin si Maria para sa'yo. Ano yun? Mali po yun. Ang may tungkuling manalangin, mga kababayan, ang may tungkuling manalangin tayo. Kung meron tayong hiling, tayo mismo mananalangin, huwag nating ipapasa kay Santa Maria, kay San Pedro, kay San Quintin. Hindi po tama yun. Tayo mismo ang kailangang manalangin sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon Kristo nagturo sa kanyang alagad na kayo'y laging basahin natin, 26:41 ni Mateo. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin upang wag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, tatapat mahina ang laman. Kaya utos yan sa mga tao, sa mga Kristiyano. Magpuyat kayo at be watchful and pray. Magpuyat kayo at manalangin. Ang Espiritu sa katotohanan may ibig, tatapat mahina ang laman. Sa kahinaan ng laman natin, pag natutukso tayo, manalangin tayo. Utos po yun. Lahat ng tao dapat na Kristiyano ka, nanalangin ka. Hindi mo ipapasa sa iba. Yan po. At sa pananalangin, bawal po yung ginagawa nating Katoliko. Mateo 6:7. Pakinggan nyo. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit na gaya ng ginagawa ng mga hintil. Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila, sapagkat talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi mo pa hinihingi, alam na ng Diyos, tapos uulit-ulitin mo, hindi naman makulitan Diyos. Hindi naman siya bingi. Kaya wag kayong mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Bawal po yun. Sige po. Marami pong salamat, Brother Eli po.